Breaking news mga kababayan. Ito na po ang sagot ni Marcoleta. Nakaabot na rin sa kanya sa Net25 ang balita na pati siya ay kakasuhan. Alinsunod dito sa paggawa ni Gutesa ng isang salaysay na nameke ng pirma at itinanggi ng abogado sa kanyang sworn statement. So dito mga kababayan, may sinasabi si Terry Ridon na isang congressman na makakasuhan itong si Orly Gutesa kasama ng mga nagpresenta sa kanya sa Senado na nag-akusa sa dalawang big time na mga buhaya. So ngayon mga kababayan, kaya ba nila si Marcoleta? Kaya ba nilang baliktutin or baluktutin ng batas para yung mga witness na nagtuturo sa mga akusado na talagang itinuturo talaga kasi si Marin Gutesa na sundalo talagang lantaran na itinuro na naging bagman o naging tagabitbit ng basura na tagadala doon sa Forbes Park na sinugod ni Kiko Barsaga. So ngayon mga kababayan, ano kayang masasabi ni Senador Marcoleta? Ito na po mga kababayan, talagang matinding balita ito. Susupalpalin itong si Ping Lacson na talagang pinasugpina na si Marins Gutesa at pinag-aaralan pati si Marcoleta ay kakasuhan. Halaka, matindi si Ping Lacson. Gagawa-gawa na naman ng mga bida-bidang kwento dito. Ito na po. Sige, pakinggan muna natin si Kong Terry Ridon. Sige. Kong Terry, ano po masasabi ninyo? Well, effectively discredited po yung affidavit ni Orly Gutesa. Pero siyempre, nagpakita rin siya doon po sa Senado. So, yung pong bahagi po ng Senate testimony po niya will be part of the Senate record and that will be subjected to further scrutiny. So, siyempre, ano na ho ba yung nangyari after that, no? So, may mga pinangalanan siya supposedly ng mga kasama niya na may alam din po nung pong nangyari, no? Na sinasabi po niya sa kanya po affidavit and testimony. Pero yung dalawang mga personalidad po na pinangalanan niya, I think made a flat rejection and denial of what he actually said, no? So, hopefully yung pong dalawang mga personalidad po na ito ay magpunta rin sa Senate hearing to basically challenge and rebut what Orly Gutesa had actually stated during the Senate hearing. Magkaibang bagay yan Magkaibang bagay yung sinabi ng court na falsification po ng affidavit. Magkaibang bagay yung pagsasalita po niya under oath sa Senado. No? So, I don't think that was ever a question. No? So, yun po. Moving forward, yung po mga binanggit niya na supposedly naglabas din affidavit, may mga litrato tayo nakita nung nakaraan, dapat maisalang din po yun to basically rebut under oath yung po mga binanggit po ni Orly Gutesa. I think subject siya to falsification. Falsification of a public document. So yan mga kababayan, subject to falsification of documents daw. Tindi ni Ridon. Alam nyo si Ridon mga kababayan, para lang sa mga kaalaman po ng mga hindi nakakaalam, si Terry Ridon ay sinibak ni Pangulong Duterte dahil po sa korupsyon. Yan po ang kwento dyan. Kaya si Terry Ridon, ang magiging trabaho nito, ipagtanggol ang mga kapwa niya, congressman dito. Alam natin ito mga kababayan na karamihan dyan sa mga congressman na yan, punot dulo ng korupsyon na ito. Kaya tignan nyo, pati itong si Ping Lacson, pilit niyang ginigiba itong si Marcoleta. Yun. Oho. Oh, well, kasi nga naman, gano'n ang nangyari, no? Pero teka lang, mula ba nung naglabas ng statement si Atty. Espera, parang hindi pa rin siya lumalabas, no? Hindi pa rin. Hindi ka nagpapakita Hindi nga Oo. Ang totoo, hindi nga siya statement lang nilabas niya, no? At hindi rin niya sinasabi na Oo. hindi ako akin yung pinakitang opisina. Oo nga. Hindi po sa akin yan. Hindi niya sinabi yun. Wala, oo. Diba? Yun pong may pirma dyan pangalan. Hindi ko po sekretary yan. Wala siya sinabi nun. Yun hong stampad dyan. Ay, hindi po akin yan. Yung mga Oo. dokumento Wala. doon. Hindi rin niya sinabi yun. Oho. Oo.
Hindi ba? Walang ganon. Oo. Kaya nga, Ang sinabi lang niya, yung nandyan nung hindi ko yan pirma. Hindi akin yung Hindi pirma. nga yung pirma. Kaninong pirma yan? Yun. Kaya sinabi ba niya, hindi ko po alam kung sino. Eh di siguro kung kasi sabi nila imbestigahan daw na executive judge ng ng Maynila. Oo. Eh di patatawag din yung mga sekretarya ni attorney. Dapat. Yung typing yung gumagawa ng yung nagta-type doon, di ba? Kaya lang kasi, ang nilabas nila, hindi yun ang pirme. Talaga naman hindi yun ang pirme. Dahil yun nga yung akusasyon na yung opisina mo na notaryo ay hindi ikaw talaga pumipirma. Ayun. Diba? Yun naman ang... Yun naman talagang claim mula simula. Oo. Alam nyo mga kababayan, itong si Ping Lacson, gagawa-gawa ng problema niya na hindi niya kayang takasan. Naku mga kababayan, matindi ang rebat ni Marcoleta dito. Na itong yung abogado na sinasabi na pumirma na hindi kanya, pati yung mga staff niya dyan ipapatawag sa Senado, pati yung mga logbook, pati yung mga kliyente na nagpagawa ng affidavit dyan. Ikukumpara kung talagang pirma niya ito. Kaya itong si Ping Lacson, hindi makakalusot ito mga kababayan. Matalinong abogado, di kampanilyang kompanyero, itong si Marcoleta. Kaya yung mga ganyan ni Ping Lacson, nako. Ping Lacson, gagawa ka ng isang problema mo na hindi mo kayang lusutan. Sa totoo lang. Diyos ko Lord. Tapos sabi ng ibang mga abogado na kakampi ni Ping Lacson, kakasuhan daw si Marcoleta, papatawan ng ethics complaint dahil dito sa kanyang prinesenta na peke, na fraudulent, nagsinungaling, nandaya ng pirma. Tingnan nyo, wala namang sinasabing abogado dito na si Pichi Esperas Yung ba yun yung pangalan? Na hindi akin yan. Yung opisina, hindi akin yan. Walang ganun. Basta tinatagi yung pirma. Paano pag prinesinta nung ibang mga kliyente? Pag pinagparis-paris yan. Nako, si Ping Lacson gagawa-gawa ng problema na hindi niya kayang lusutan. Lalo na nga nung lumabas naglabas ng statement si Attorney Espera. At naglabasan yung iba pang notaryo na galing sa opisina niya. Na puro hindi rin pala niya pirma. Ang tanong ngayon dito, pati ba si kong Senador Marcoleta kakasuhan din? Mukhang yun ang gustong sabihin. Ganon? Lahat daw nang nasa sangkot dyan Kasi meron pa raw anyang video na nagpapakita ng CCTV na ito pala si Gutesa pumunta alas 8 pasado sa opisina ni Senador Marcoleta. 30 minuto nakalipas, nag-stay siya doon, tsaka lumabas, papunta ng kanyang Session hall. Session hall. Teka lang. Siyempre, naghintay. Ayun nga. Hindi, teka lang. Ano masasabi ng DOJ? May sabi na ba May siya? sinabi. Ganun ba? Pwede bang makasuhan si Senador Rodante Marcoleta? At yung iba pa? At yung... Hindi, si Senador Marcoleta lang muna tayo. Sige. Sapagkat siya ang witness niya. Siya yung naglabas. Surprise witness niya ito si Gutese. At siya yata nagsabing ipanotaryo mo. Yan. Ipanotaryo mo. Bago ko tanggapin yan, pinakamabuti niya, ipanotaryo mo yan. Ay, sige nga. Meron tayo Ano sabi ng DOJ? Nandyan ba? Sige nga, panoorin natin. In any case, in any proceeding or case that involves parties, mga akusado lang po or yung mga parties lang ang liable in the event that they are found guilty. Okay, in this case, the affidavit was found to be falsified. As far as we know, si Corte Gutesa lang ang party involved. So Senator Marcoleta, insofar as his involvement in the Senate proceedings, Senate hearings is concerned, this has nothing to do with Orly Gutesa's case, which happened to be decided in court. So again, I emphasize or re-emphasize that you have to make distinctions between the agencies, the government agency, the bodies conducting whatever hearing there is, and rendering the decisions. So Senator Marcoleta, not being a party to that case, we cannot speak for him. But in the same way, we cannot speak for the Senate, for the Congress. All we're saying is kapag may kaso sa court, sa hukuma, nag-render ng desisyon ng huwes, yung mga partido lang na kaakibat dun sa kaso na yon, ang ma-render guilty in the event that the court judge does say so. Mga kababayan, naintindihan nyo? DOJ na nagsabi na hindi makakasuhan si Marcoleta
I-correct nyo ako kung mali yung pagkakaintindi ko. Nako po mga kababayan, ito na sinasabi natin. Kaya itong si Ping Lacson, gagawa-gawa ng kwento na hindi niya kayang panindigan. Nako po mga kababayan ko, sinasabi ko sa inyo eh. O tignan natin kung anong reaction ng dalawang taga-Net 25. Tignan po natin mga kababayan. Check natin na, ulitin natin na. Sinasabi ko sa inyo eh. Akala nyo? In any case, no, in any proceeding or case that involves parties, mga akusado lang po or yung mga parties lang ang liable in the event that they are found guilty. Okay, in this case, the affidavit was found to be falsified. As far as we know, si Corte Guteza lang ang party involved. So Senator Marcoleta, insofar as his involvement in the Senate proceedings, Senate hearings is concerned, this has nothing to do with Orly Guteza's case, which happened to be decided in court. So again, I emphasize or re-emphasize that you have to make distinctions between the agencies, the government agency, the bodies conducting whatever hearing there is, and rendering the decisions. So Senator Marcoleta, not being a party to that case, we cannot speak for him. But in the same way, we cannot speak for the Senate, for the Congress. All we're saying is kapag may kaso sa court, sa hukuma, nag-render ng desisyon ng huwes, yung mga partido lang na kaakibat dun sa kaso na yon, ang may-render guilty in the event that the court judge does say so. Yeah. So yun, hindi pala pwedeng Hindi. Patutunayan nilang si Senador Marcoleta nagpagawa ng stamp pad. Kita nyo mga kababayan, pahiya sila sa DOJ. Nakita nyo naman, hindi kasama si Senador Marcoleta, mga bobo o Lacson. Ikaw talaga gumagawa ka ng kwento na hindi mo kayang panindigan. Paano mo kakasuhan si Marcoleta? Sabihin natin nag-falsified. Sabihin natin nang daya si Gutesa. Sabihin ng for the benefit of the doubt. Makakasuhan mo si Marcoleta? Gagawa-gawa ka ng di mo kayang lusutan. Ngayon, pahiya ka tuloy. Pero malabo na gagawa ng kwento itong si Gutesa. Ay nako, for sure, mga kababayan. Gawain nila ito para harangin ang tunay na katotohanan para hindi matagpuan ang tunay na mga mastermind dito sa matinding korupsyon na ito. Hindi mo pala may sasangkot si Senator Marcoleta kung yun ang magiging batayan state. Yung pala, nagsalita na yun po ang spokesperson ngayon ng DOJ. Kasi yung si Miko Clavano ay naisama po ni Secretary Boying sa Ombudsman. Ayan, ito po yan. Yung bago, yung batang-bata na yan isa ngayon ang bagong spokesperson ng Department of Justice na son. Ayun. So, sa madaling salita, mukhang kung ang punteriya, Nelson, kung sabihin natin, tanggapin natin pa sa mandali, peke, yung notaryo at saka yung dokumento ni Gutesa, ay hindi mo naman pala pwedeng maisangkot agad-agad si Senador Marcoleta sa usapin na yun. At saka, Jen, ang pamemeke, forgery ito, di ba? Ang kung ikaw ay kakasuhan ng pamemeke, una, ikaw ang pumirma, di ba? Ayan. Okay, may inutusan ka, pirmahan mo nga ito. Pekein natin. Pati yung mga stamp dyan. Yung mga dokumento. Pinagawa mo yan. Yan, Di ba? O kaya naman, dukutin mo yung dukutin mo yung stampad ni Pumasok tayo sa... pumasok na. Pagtalikod nung sekretarya, daklutin mo yan. Pagkatapos wala silang kamalay-malay, tatatak natin ito. Mga kababayan, mapapahiya dito si Ridon Mapapahiya dito si Ping Lacson Isipin nyo, hindi naman pala pwedeng kasuhan si Marcoleta dito. Mga kababayan, pag abogado ka kasi, alam mo ito. Pero Ping Lacson, you're not a lawyer. Don't pretend that you know everything under the law. If you are not a lawyer and you're just listen to your legal luminary, even you listen,
every day 24/7, 8 hours a day in your seat in Senate, you cannot bend the law. You cannot understand every letter of the law. You cannot interpret, just only interpret, and you have only on your mind. You cannot be an attorney. That's saying that Marcoleta is included in the case of forge of the documents of Gutesa. According to DOJ, Department of Justice, you cannot include Marcoleta. Only the said parties who forged the signature. Gagawa-gawa ka ng ano mo, hindi mo kayang lusutan. Diyos ko Lord. You cannot destroy the image of Senador Marcoleta. He is the brightest and the brighter of them all. Hindi nyo kayang siraan ang isang Marcoleta. Hindi nyo kayang dumihan ang kanyang damit na kulay puti. Diyos ko po, Ping Lacson. Akala namin magbabago ka na. Gagawin mo ng tama ang mga pagkakamali mo. Pero ayun, nagpasabog ka. Sablay naman. Diyos ko Lord. Yun. Ang problema dyan, hindi lang naman yun yung notaryo ni Atty. Espere. Ang dami. Yung Liga ng mga Barangay. Oo. Tapos yung Chesa ata. Ni, Oo. mga kliyente ito ata ni Atty. Romulo Macalintal. Oo, yun din. Yan, ganyan din ang mga pirma eh. Oho. Ay, paano natin, di ba? At saka yung abogado, bakit hindi makaharap? Tama. Kasi hindi niya itatanggi na yung mga gamit na yan, yung seal. Oo. Eh, meron pang documentary stamp. Oho. Meron pang... Pati yung dry seal, Nelson. Oo. Hindi lang natin kita sa TV, pero sabi na Mga kababayan, nakita nyo ang daming ebidensya. Ping Lacson, yung si everything, the signature, all, everything is the same. This one, and the other one. Everything under the sun is the same. The signature of that attorney. Oh my goodness. You don't even understand a single letter. My God. ni Senador Marcoleta, may dry seal daw yan eh. Yes. Eh, paano mo ngayon may tatanggi yan na hindi sa'yo yan, di ba? Ayun na. Ayun Yun ang lang. malaking problema. At Hindi. saka, Oh. ay itanungin din natin siguro yung mga staff ni Atty. Espera kung sino ang Paano sila magnotaryo? paano magnotaryo at saka sino ang pumipirma ng ganitong klase ng pirma. Ayun eh. Tingnan Diba? mo yung contract agreement, Oo. yung pirma. At yung pirma dun sa affidavit ni Gutesa, Oo. parehong-pareho eh. Yung contract agreement po, yan yung sa dokumentong nakuha sa TIESA mismo. Sa Chesa, oo. Oo. Ibig sabihin, isang ahensya ho ng gobyerno yun, ha? Oh, meron silang parang MOA Kontrata. sa isang private company. Yes. Oh. Tapos din yun no, wala lang diyan yung Liga ng mga Barangay, no? Oh. Ay, Paano mo ipapaliwanag yan? Oh, Ping Lacson, paano mo ipapaliwanag yung mga pirma dito? Ayan, no? Nakita mo na, Manila City. Ayan, no? Attorney Pichi Espera, pare-parehong pirma. Oh, paano may papaliwanag yan? Tignan mo, pare-pareho, oh. Oh, eto. Saka eto. Eto, parang iba ito, oh. Tignan nyo mga kababayan. O, pare-parehong pirma. Diyos ko Lord. Paano mo maaanoin yan? Papasinungaling yan, Lacson. Yan po ang matagal mula nang lumutang ang issue na yan, hindi pa sinasagot ng abogado. Yun lang. kung paanong si Gutesa hinahanap nila. Oo. Kasi si Gutesa daw hindi makita. Pero at maging si Atty. Espera. At wala pa siya statement tungkol dyan, ha? Oh, yun, sa yun. inabahaba ng panahon. Oho. Hindi niya rin may tanggi. Hindi ko po stamp yan. Yung number dyan, hindi ko rin yan number.
Diyos ko, Hindi ko ay. dry seal yan. Baka sa pagbabalik ng pagdinig ay kasama na yan. Sana, Ala, sana. Para magkalinawagan. Pero hindi makakaligtas yan kasi bukod sa investigasyon ng Blue Ribbon, mukhang mag-iimbestigan na rin nata ang executive judge ng ng Manila RTC. Oo. Sapagkat siya pala nagbibigay ng yung karapatan sa isang abogado na magnotaryo. O yun. Baka nga dito mga kababayan, ito na yung panahon, baka madisbar itong si Piches Peras na nagtanggi ng pirma. Yari, di ba sabi ni Marcoleta, ako na ang tatapos sa karir mo, ako magdidisbar sa'yo. Mga kababayan, hindi makakalusot dito si Ping Lacson. Diyos ko Lord. Don't be like an attorney if you're not. Don't do that. We are not stupid. Ako sa tingin ko baka tignan natin, abangan natin. Baka naman may mga kadahilanan. Hindi natin maabot pa ng ating payak na kaisipan ano ang mga senaryo na pwedeng mangyari. So yan mga kababayan. So magbasa tayo ng ilang mga komento ng mga netizen. Halatado yung mga nagbayad kaya pumasa. Halaka. Ito na naman si Ridon, parang hindi abogado. Paano pupuntang lawyer na nag-notarize sa affidavit sasabit ang lawyer na yon. Disbar siya. Ridon, nagtantrum ka na naman. Kala ko ba laban sa korap? Bakit nag-aabogado ka ni Saldico? Andito na naman si Koki. Mukhang puppet Ridon, sip-sip, kapalit lang to ng yanggan. Tumpak ka, halaka. Si Ridon, sino ba itong si Ridon? Abogado ba ito mga kababayan? Ito yung sinibak ni Tatay Digong Ridon. Ayan mga kababayan. Ano ba ito? Abogado ba ito? Terry Ridon is a Filipino lawyer. Nako po. Parang hindi naman lawyer. Si Ridon, abogado daw, pero parang hindi naman. Pag umasta, hindi naman abogado. Hindi alam ang mga sinasabi. Diyos ko Lord, mga kababayan. Yan lamang po ang ating bahagi, mga kababayan, sa tagpong yan. Salamat po na marami. Once again, ako si The Wonders Philippines, ang inyong kakampi sa tama. Senador Marcoleta, ating suportahan hanggang sa huli. Hindi makakapanaig ang kasamaan sa tamang landas at katwiran ni Marcoleta. Nandito tayo para sumuporta. Salamat po.